beloved Boss Mike Cervera. Paano pa yan? Eto pa si Sara. Kung ang pag-uusapan Eto mga kababayan ko pag-usapan natin to, mahalaga ito. Eto hong impeachment ni Sara Duterte. Eto na. tapos na ang boxing, kung ang pag-uusapan ay ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte sa House of Representatives. Balwarte kasi ng mga kalaban ni Sara ang Kamara, kaya asahang mai-impeach si Sara at maitatransmit ang kaso nito sa Senado. Ang tunay na laban ni Sara ay nasa Senado. Totoo mga kababayan. Ang tunay na laban na hindi na sa Kongreso. Bakit? Ang tunay na laban ngayon ay nasa Senado na. Yung po yan mga kababayan. Tuloy. Dito malalaban kung guilty ang boto ng mga senador sa kaso ni Sara. Para makunbik po si Sara, kailangan ng 16 votes. Ulitin po natin. 16 na boto, mga kababayan. Bilang nga tayo. Mga kababayan, sigurado na sigurado nang mai-impeach si Sara sa Kongreso. Kayo na magkaroon ng mali-maleta. Ngayon, mga kababayan ko, dito naman sa may Senado. Di ba? 16 votes daw, di umano ang kailangan natin. Sino-sino yung mga pwede na bumoto na makonvict si Sara Duterte na 16? Kita nyo? Para bang tinapatan ni Sara Duterte. Yung 16 din na abogado yung karay-karay . Tama mali. 16 na abogado rin yung kailangan ni Sara Duterte na karay-karay niya sa impeachment trial na magtatanggol sa kanya. Kasi 16 din ang boboto laban sa kanya. Na para maikonvict, mga kababayan ko, para maikonvict. So ano yun? Isang abogado para sa isang senador na boboto para makonvict siya. Ganun ba yon, mga kababayan? Sabi ni purong Pilipinoy, kung totoo yung bank account ni Sara, mag-resign na ako pagka-DDS. Palabasin mo kasi. Ayan sabi rito, sabi ni purong Pilipinoy, kung totoo yung bank account ni Sara, mag-resign na ako. Alam mo, hindi mo naman na kailangan sabihin yan mga kababayan kong mga DDS, mahal na mahal namin kayo. Sa totoo lang. Kaya ako nandito dahil sa pagmamahal ko sa inyo . Uulitin ko, hindi ko kailangan Di ba Eva Narita? Hindi ko kailangan ditong magngangaw at sayangin yung boses ko. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa mga DDS, nandito ko para magpaliwanag sa inyo. Eto, sasagutin natin. Kasi mga kababayan, yung mga ganito sana na mga salita, yung maririnig natin sa kanila, abay magiging maayos tayong sumagot. Pero yung karamihan sa kanila, ang mga banat kung hindi bakla, bading, adik. Pag ganun lang yung mga banat, mga bobo yun Eto, si purong Pilipinoy. Kung totoo yung bank accounts ni Sara, mag-resign na ako pagka-DDS. Ganito yon. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Ang kailangan lang natin, hingan nyo ng waiver si Sara Duterte para mabuksan yung mga bank accounts. Ngayon, kapag ay ginawa na ito sa Kongreso, mapipilitan na si Sara. Di ba? Pero kasi dapat matagal niya nang ginawa yan yung pagbibigay ng waiver para mabuksan. Kung maalala ninyo, si Tatay Digong ninyo, noong panahon ng hearing sa Senado o sa Kongreso, sabi magbibigay na daw ng waiver Naghamon pa nga ng suntukan, di ba? Ipapaalala ko lang sa inyo. Nagbigay ba si Digong? Di ba hindi? Ngayon, kung wala naman palang tinatago, purong Pilipinoy, ano kinakatakot ni Digong at saka ni Sara? Sinasabing at inaakusa
sa mag-ama na yan, meron silang joint account. Oo. Silang dalawa. Diba? Isipin nyo maigi. Hindi ba dapat magkusa na si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte na magbigay ng waiver para maipakita sa bangko, eto po ang waiver na sumasang-ayon, nagpapakita na sumasang-ayon para makakuha kami ng mga records ng mga bank accounts ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. Nakuha nyo? Ganun yun. Ganon. Diba? Ngayon. Sabi rito, mahal din namin kayo. Mahal din namin kayo. Kaya nga gawin natin, paano? Paano natin gagawing presidente yung maraming hindi pa naliliwanagan ng maraming Pilipino? Ikaw ba makikipagkasundo ka at makikipagkasal ka sa isang babaeng marami kang agam-agam? Simplihan natin parang ganun din yan eh. Paano natin gagawing presidente si Sara Duterte kung maraming mga Pilipino na katulad ko na may agam-agam dahil sa mga akusasyon na hindi pa niya na ipapaliwanag at napapatunayan na mali at hindi totoo. Tulad niyan, Mary Grace Piatos. Hindi pa rin niya na lilinis yung pangalan niya dyan. Diba? Tulad ng kita mo, napakaraming mga pangalan ng mga ginamit. Paano natin yan pagkakatiwalaan? Nakuha mo ba? Purong Pilipino. Gusto mo ba magdebate tayo dito? Bibigyan kita ng hagdan. Sige na, para naman ayos ka eh. Oo. Dali, pagbigyan natin ito na pagbigyan natin. Yan. Ayan ang hagdan Maluwag ang aking maluwag yung aking pintuan. Dali na, Ano lang ito, isang magandang discussion. Oo. Pagtunan lang natin, bakit kailangan, sige, yan ang yan ang naratibo mo eh. Bakit kailangan natin na gawing presidente si Sara Duterte? Diba? Yan dali na. Akit ka na dali. Isa pa Oo, magiging mabuti tayo. Kayo, maging kayo Maging mabait kayo. Gusto ko lang naman na may kausap ngayon Dali na Pasayahin natin yung mga nanonood. Sabi mo naman mahal mo rin naman kami. Dali na. Dali na. Kayo, ayan wag niyong aawayin si purong Pilipino purong Pilipino. Sige agam-agam lang naman pala. Eto na nga dito. Halika na. Ayan na, akyat na. Agam-agam lang naman pala. Dapat diba? Ay, ito na nga. Akyat ka, dali. Dali na wag niyong aawayin. Dali na. Wala pa. Hindi ka pa umaakyat. Dito lang tayo. Bakit kailangan? Ayan nandiyan nga. Ayan dali, ito. Pindutin mo tong ilalaglag ko na link. Ayan. Yan. Yan link. Papasok ka rito. Pakituruan. Wag niyo walang mangiinsulto Ayan yan. Eto na dali na. Ayun na, bukas na ang pintuan. Yan, isa pa nga. Baka hindi niya nakikita Ayan Ayan pa hagdan uli. Dali na, para hindi naman. Pagka ganyan baka pamamaraan mo lang yun para diskarilin tong tinatalakay ko. Ang bait-bait ko sa'yo. Parang ako si Presidente at ikaw si Sara Duterte. Diba? Ano yan? Para-paraan? Wala wala Hindi umaakit mga kababayan Pag-uusapan natin tong kanyang mga kababayan ko. Ayan Ito. Ito na mga kababayan Wait. Ito. Wala dali Video. Yan. Wala. Baka sabihin nyo kasi
Ayan ha. Ito na, papakita natin. Wala talaga eh. Oo, ayan. Oh. Wala oh, wala siya oh. Oh. Wala oh. Bilangan nyo na. Oh, mukhang dinidiskaril lang yung ating live ano. Eto na, eto na. Eto gusto ko. Yun. Eto na ha. Okay ka na ba? Okay ka na ba, boss? Purong Pilipinoy. Okay ka ba? Okay ka ba? Vlogger ka ba? Eto ha. Pwede na, game na, game na. Tas mag-okay ka kapag okay ka na, ready ka na. Nandito na eh. Sige na. Eto na ha. Pasok na. Wait. Tanggalin ko lang ito ha. Wait lang. Tanggalin ko lang tong para kitang-kita ang pagkapugian. Gwapo! Bang klase, poging-pogi pala game. O ngayon, pag-usapan natin, bakit kailangan maging presidente si Sara? Sabi mo kanina, ikaw magre-resign. Bakit? Hiring ba dyan sa, boss, sa DDS? Hiring ba ng mga Boss Mike. vlogger? Boss. Wait. Boss Mike, Okay, go. Game. ko kasi dyan, sinasabi na bank accounts na mag-resign ako kung may labas yan. Wala nang mapaki kung hindi. Ang sa akin, yung sinasabi nila na may ebidensya daw dyan. So, yung punto ko sa sinasabi ko dyan. Simple lang naman yan. Yung pagiging itong DDS, choices ko yan. Choices. Pero choices na mag-resign ako kung mailabas yan sa na yung dyan sa hearing. Yun lang naman. Ganito, tanong ko sa iyo. Una muna, ito sabi mo magre-resign ka na. Hiring ba diyan sa DDS? Ito sa kanila, baka Hindi, sabi mo kanina magre-resign ka na bilang DDS. Pagka napatunayan na ikaw, ang bank accounts ay totoo. Sabi mo yung kanina, magre-resign ka na. So nag-hiring pala diyan sa sa kampo ni Duterte. Hiring 'yan kasi may resign eh. iwan nila ang sa akin lang na idaan sa tama. So kasi iba ako na klase sa DDS. So ang ibig ko sabihin, yung tamang proseso na doon Proseso. yung sinasabi na siya. Ano ang ibig ko sabihin? Hanggang na, puro pa haka-haka yan. Ganito. Sabi mo, kung mapatunayan, tama, di ba? Alam mo kasi may proseso para mapatunayan. Unang-una, kailangan mabuksan yung bank account. Kasi hanggat hindi natin nabubuksan yung bank account, hindi natin malalaman yan kung ano laman. Tama, mali? Ganito rin, Boss Mike. Hindi, yung diba sa akin. Paano mo malalaman yung laman kung hindi mo bubuksan? Mike, rights kasi yan ni President Sara Duterte. Ang punto dito, na ilabas din siyang yan sa pamamagitan yung sinasabi nila na AMLAC. Kasi yun talaga ang magpapanay. Ibahin nyo DDS kasi hindi naman yung sinasabi nila na parang panatik ko na rin. Yes, ko sa mga Duterte, pero hindi ako kapanatik ko. Ang pinunto dyan, yung lahat ng mga akusasyon na ilabas yan, whether itong Vice President natin, Sara Duterte, o dyan sa hearing o hindi, dapat ipas na nila yan by ASAP. So yun lang ko sa ibang lidi. Ako. Sige, nag-gets na kita. Ang ibig mo sabihin, kasi putol-putol, pilit kong inuunawa yung sinasabi mo. Ganito yon. Ang sinasabi mo, ang ibig mo sabihin, kailangan ang AMLAC na sa investigasyon dyan sa may kongreso, doon natin malalaman. Ngayon, bilang ikaw, tama no? Yun yung gusto mo mangyari. Doon na yan buksan. Eto yun. Bilang ikaw naman, honest. Bilang ikaw, alam mo namang malinis ka. Bakit bakit hindi na lang tayo magkusa para naman sa mga taga-suporta natin
magkusa na tayo na kasi pwede mo namang buksan yon dahil account mo naman yon. Gagawa ka lang ng waiver. O, ito yung waiver ko. Sige, silipin nyo yung bangko. Hindi nyo naman mananakaw yan. Di ba? Kasi magnanakaw yan si Martin. Baka nakawin niya yan. Ano? Di ba? Baka nakawin ni Martin eh. Oh, hindi mananakaw ni Martin yung pera ni Sarah. Kaya ang mangyayari, waiver. Yun yung wag nang paabutin sa investigasyon. Bilang isang honest, bilang sinasabing malinis, ano ang ikakatakot mo ikaw? Ipagpalagay mong ikaw si Sarah. Ano ang kinakatakot mo? Bakit hindi na lang ikaw, akin na, pengin ng waiver para ma-check ko? Mapapatunayan na natin yun. Kaliwanagan ninyong mga DDS at kaliwanagan din naming mga loyalista yon. Tama, mali? Okay, sagutin. Sagutin ko. Sagutin ko yan. Sinasabi mo na kanina pa sa sinasabi ko na sa tamang proseso. Kasi kung dito tayo pa, parang ikahon ko dito kay Sarah, meron siyang rights na pwede niyang ilabas yan. Hindi. So ang problema, kung hindi niya ilabas yan, wala kasi ako sa posisyon sa puntong niya. Ang ibig kong sabihin, dito tamang proseso. Kung ayaw ni Sarah o hindi, dapat ilabas yan sa itong sinasabi natin at yun ka talaga ang hinihintay ko kasi ang tagal ng usapan niya ayun, wala pang nailabas. So ang punto ko dito, ilabas yan doon sabi nila na kung ako hindi ako tapos na pag-aaral, grade lang po ang natapos. Pero na grade 2 ang natapos ko, sasabihin ko sa inyo, hindi ako panatiko 30. DDS lang po, choice ko to, pro, Ngayon, yung mga lahat ng akusasyon na sinabi nila dyan, kung mailab, hindi yung kay Bisaya kasi yung nag-agayo. Sige. Meron naman Bisaya dito. Sige. Yung mga Bisaya. Kasabot dito po sa Mike na ano pa tayo, hindi yung ibig ko sabihin. Ito po dito, pata sa lahat, Balawan, DDS, ang puto ko dito, ang lahat sa tamang proses. At yun, hihintay ko. Pag mailabas yan, yun ang ibig ko sabihin na magre-resign ako as DDS. Natin i-ano na, sabihin pa natin saray mo yan. Hindi yun ang ibig sabihin. Ikaw. Ito, ako na ha. Kasi putol-putol yung sinasabi mo para kasi may mga nanonood. Uulitin ko lang ha. Tapos agreehan mo kung tama yung pagkakaunawa ko ha. Ito. Narinig mo ako. Yon. Sinasabi ni Porong Pilipinoy na gusto niya sa tamang proseso. Ang prosesong gusto niya ay yung wag paratingin kung saan sa AMLA, ganyan Yun di ba? I-ano lang natin yung buod ng sinasabi niya. Basta siya titigil siya. Ha? Hello? Putol-putol. Sige. Wala ka signal ba? Ako na. Sige, continue. Continue ko na ha. Yun ang gusto niya. Yung tamang proseso. Sa madaling salita, gusto niyang malabas yung bank accounts ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte sa tamang paraan. Sasagutin ko. Kasi tamang paraan din naman na sila ay gumawa ng waiver uli para hindi na umabot na makialam ang Kongreso, ipakita na lang nila sa mga magiging mediator at susuri. Kasi ang bangko, Porong Pinoy, merong in and out. Makikita diyan kahit pa way back mula nung nag-umpisa yan na binuksan yung bank account, makikita lahat yung records ng bangko mo. Hindi mo makikita lang dahil yung final, dahil ito lang yung laman. Halimbawa, na-withdraw na yung laman. Natira 1,000 na lang. Hindi yon. Kung hindi, merong records yan mula nang nabuksan, first day pa lang, unang araw,
hanggang sa kasalukuyan, ngayon, makikita natin yun. Oo. Kaya doon yun magbabase. Matatanong bakit may pumasok na ganitong kalaking halaga, bakit may lumabas na ganitong halaga. Kaya mahalaga na buksan natin para makita natin, babalik na naman tayo sa anong paraan, kamo. Ang proseso kailangan yung pilitin ng AMLAC na buksan. Pwede naman nila na ipakita na sa atin magkusa na silang mag-ama. Ganito ka rin, Sir Mike. Oo. Example ha, baliktar natin ang lahat na nasyon, do Marcos. Tapos natin na i-open lahat yan. Ko na Marcos, hindi din para kasi nag-anyo sa isa. Ang punto dito, proseso talaga. So, kahit para or hindi, wala alam dyan. Ang gusto nangyari, iwan ko sa ibang isa, basta ako, ibahin niyo sa pagka-DDS. Ang gusto ko, as soon as possible, mailabas yan yung mga pag-akusa nila tungkol sa mga bangs. Kita na. Iwan ko kung tama yun ko, pero nagsabi lang ako totoo kasi alam ko, sigurong grado niyo kasi pati ganito hindi natapos Ang akin, patas lang po ang pero nanatili pa rin ang DDS pag hindi yan mailabas yung bank accounts sa pamamagitan ng proseso. Yun hindi talaga ako labas sa ibang Hindi yung si Sara, yung natin. Boss, ulit lang. Basta ganun, ang gusto mo, mabuksan. Hindi nga natin mabubuksan yan kung hindi tamang proseso na dapat magkaroon ng kaso pa. Kakasuhan pa, tulad niyan, nandiyan na sa may impeachment, yan lang ang tanging paraan para magbigay ng imbitasyon ang Kongreso sa mga kinaukulan, bangko at saka AMLA magtulong-tulong pwede naman nga nabuksan dahil sila wait lang. Ang makakapagbukas lang walang iba para mapadali tayo ay si Sara Duterte tsaka si Rodrigo Duterte. Pirma lang ang gagawin nila para hindi na mahirapan yung mga tao. Ang tanong, bakit hindi nga nila mabuksan-buksan? Kaya ang tao may pagdududa na baka nga may tinatago kasi ayaw pabuksan. Nagets mo? Ibig sabihin, kung doon lang, hindi pa siya, kung ito na ibig siya. So hanggat walang nabas na kung ebidensya, doon tayo sa duda. Kasi lahat ng mga politiko pwede natin lahat naman tayo nagbabayan naman, di ba? So ang point dyan, na nila lang para niya na hindi daan kay Sara Duterte kung siya o hindi, dapat ilabas yan yung sinasabi nila na yun lang hintay ko. Salita ko, Boss Mike. So, ayan, pagbagyan yan na mailab yun sinasabi bank account kung mabayan sa yung saan galing kanila magre-resign ako as did boss, ulit-ulit lang tayo. Hindi nga yan mabubuksan nating mapipilit. Matagal ang proseso. Tagal, Kung hindi, sila lang ang makakapagbukas na mag-ama. Yung inaakusa na bank accounts na yan, silang dalawa lang. Parang ganito, paano natin malalaman kung matamis at kulay-kulay yung pakwan kung hindi natin bubuksan? At ang pwedeng magbukas lang yung nagmamay-ari ng pakwan. Hindi naman pwedeng ako, baka magalit yung may-ari. Hindi naman pwedeng ikaw, baka magalit din sa'yo si Sara at si Santing ka na maging DDS, di ba? So, wag na tayong magpaikot-ikot. Sara Duterte, Rodrigo Duterte, buksan nyo na yung account para sa kaliwanagan ng maraming tao. Di ba? Para wala nang kaguluhan. Yun na yun. So yan, Boss Mike, guys, kung ilagay ko yung sarili kanya, tapos inaakusa kayo na kung ano-ano, kung ibigay yung hiling nyo hanggat kayo mismo ang nag-aakusa na walang pakita na ganun lang lahat, hindi lang Duterte, din po yan sa mga Marcos. Sino? Okay. Ilabas mo na ebidensya.
ito nagigets ko na yung sinasabi niya. Sabi ni Purong Okay. Pinoy, kayo nag-aakusa eh. Dapat kayo maglabas ng ebidensya. Tama ba? Yun yung gusto mong Kayo- ipunto. Tama ba? Oo, kayo, Tama, correct, oo. Yun yung gustong ipunto ni Purong Pinoy eh. Na Ilabas nila yan. ganito. Bago nila ilabas siya, magpakita muna kayo ng ebidensya. Eto yon. Marami na ngang ebidensya eh. Mary Grace Piatos. Di ba? Okay. Ano natin maliliwanagan? Mary Grace Piatos. Kung nasaan napunta yung pera dyan, hindi naman maipaliwanag ni Sara. Isa pa, Ramil Madriaga. Ang pera daw galing daw sa illegal na na pogo, sugal at illegal na droga. Meron daw mga drug lord na nagbibigay ng pera. Ngayon merong affidavit na haharap na sa Kongreso yung tao na nagsasabi. Yan yung ebidensya. Yung mga witness, ebidensya tawag. Di ba? Yung mga witness, yun yung mga magpapatunay. Ngayon, para pabaluanan, para hindi sabihin na sinungaling yung mga nag-aakusa, dapat nating malaman. Bilang ikaw, si Sara Duterte, kailangan mong ikaw na yung magpatunay na hindi totoo kasi nga mayroon ng nagsasabi at nagtutulak na ikaw ay may kasalanan at ito yung ginagawa mo. Pumapasok sa accounts mo tong mga ito. Ngayon, ano nang gagawin ni Sara dahil may nag-aakusa na, may witness na? Sige Go nga. ako dyan. Hindi natin, Boss Mike, kasi ang nandiyan ang punto, diba, may lumalabas na... Nagets mo ba ako? Nagets mo ba ako? Nagets mo Diba, ako? may lumabas... Naintindihan mo ba ako? May lumalabas na ito na sabi na Bongbong Banga. Akala nyo niwala ako doon sabi ng mga kapwa ko dito. Hindi ako niwala dyan kasi walang na ebidensya. So ang punto ko lang dito, kabilang pa kung nag-aakusa ka, dapat konkreto na ebidensya may ipakita. Meron naman kayong pinakita yung video na nagdadrag si Presidente, di ba? Meron kayong pinakita. Yung Hindi ako niniwala. Hindi niniwala doon. Hindi ako niniwala doon. Ano lang yan eh. Hindi ko na ebidensya. Alam naman kung ano ang So peke nga yun, yung video, peke yun. Hindi ko niwala dyan kasi ano lang yan eh. Alam mo naman, ganito si Boss Mike, sa rival ng mga political hindi ako nali sa mga ganyan. Nagbase lang talaga yung mga ebidensya talaga. So kahit sabi nila, ang presidente, yung wala ebidensya eh. Boss Purong Pilipinoy, sa madaling salita, hindi ka naniniwala doon sa pinalabas ni Maharlika at saka ni Harry Roque Hindi. na pulburon Hindi. video. Hindi. Kasi walang ebidensya eh. Puro laka eh. Ganon din para yung mga kabila, puro lahat eh. Ebidensya ang hanap ko. Kung saan ako dalhin sa ebidensya pakita, doon ako maniniwala. Kita nyo, di ba? Sabi ko sa inyo kapag ka inaaway nyo, DDS, Pilipino, parehas natin. Alam nyo, kailangan lang na makipag-usap ng mahinahon. Hindi yung puro murahan, puro alaitan. Hindi pwedeng ganun eh. Kita nyo si Purong, diba? Boss Mike, hindi na ako bastos dito na kung sasagutin, magsasagot na putang ina, kung ano, mga dami rin bastusan na rin na gano. So ayoko sa walang mangyayari na sa purong Filipino. Kaya nga, Ngalan, puro Filipino, pero DDS lang napaka-Filipino. may tanong ako sa iyo. Yun lang, yun. May tanong ako sa iyo, pwede kang magtanong sa akin Oo. Pwede kang magtanong ng 3 para matapos na tayo. Magtatanong lang din ako sa iyo. Isa lang naman ang itatanong ko. Sa iyo pwede 3. Ito yung tanong ko, isa lang, ha? Naniniwala ka ba na dahil kay Baste nakauwi yung mga OFW? Kasi yun yung pinapakalat ng mga DDS na nakipag-usap daw sa China, si Baste, tapos pinauwi yung mga OFW. Tapos naghanap kami ng mga OFW na nagpapasalamat sana kay Baste, wala kaming makita Naniniwala ka ba doon sa pinakalat nila na si Baste ang nagpauwi sa mga OFW? Pasensya na, Boss Mike, kasi
mahirap lang ako na tao, naghahanap buhay lang po ako, wala akong alam sa issue na yan. Pero sagutin ko lang yan sa opinion ko. Yung ano kasi sa mga OFW, responsibility kasi yan sa gobyerno. So kung may pinauwi dito na OFW sa pamamagitan ng mga o kung si Basti man yan, so sa pamamagitan yan as a local chief doon sa kanyang lungsod. At iba din ang responsibilidad as yung presidente natin sa buong bansa. Responsibilidad din lang lahat yun. Boss, malayo yun eh. Malayo yun. Ang tanong ko lang, kung naniniwala ka nga, kasi maraming mga nagpakalat sa DDS na si Basti daw ang tumulong para mapauwi yung mga OFW nating kababayan na naipit sa gera. Ngayon, meron ba kayong maipapakita na patunay na patotohanan yung ganong pinapakalat ng inyong kampo? Kasi kami, maghahanap talaga kami, magre-research talaga kami ng mga patunay bago kami magsalita. Hanggang ngayon wala pa. Wala pa kami makita. Ngayon ko palang alam yan, Boss Mike. Ito. Sige. Hindi mo alam yun. Ako na magtanong. Hindi alam mo. Pagka hindi mo alam yung sagot, susundan ko uli ng tanong. Ganon. Kasi hindi mo nasagot eh. Hanggang sa may masagot ka na sa mga tanong ko. Ang Brunei daw, ay nagbigay na ng tulong ng mga gasolina sa Davao City. Pinakakalat ng mga DDS yan. Buti pa raw ang Brunei dahil daw kay PRRD kaya nagbigay ng tulong ng mga gasolina para diyan sa Davao City. Totoo ba 'yon? Kahit ngayon ko lang narinig yan, pero hindi ko maniwala dyan kasi yan government to government yung mga ganun eh. Hilat naman magpakatanga tayo. Pero kasi, ito, ipapakita ko sa iyo ha. Ipakita ko lang sa'yo para nandiyan ka naman. Meron ako dito eh. Ito, ayan ha. Basahin natin ha. Maganda kaya itong discussion na ganito. Wait. Ayan. Kilala mo siguro to si Astra Pimentel, Naik. Just in, dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Tarima kasi banyak-banyak Brunei. Pagkakaibig ang hindi mawawasak ng pagsubok. Yan ang pinapakalat nyo ngayon. Pero kasi kami, nagre-research kami. Ito. Ayon naman, sa ito. Siguro kilala mo to. Ayan Sunstar Davao. No info. Sumagot The city government of Davao clarified that there is no information confirming any oil supply coming from Brunei. Sabing ganon. Sabi Tagalogin mo. Hindi ko kaintindi English eh. Ito na. Sige, Tagalogin natin. Walang impormasyon na nagsasabi ng gobyerno ng Davao City ay totoong nagpadala o nagbigay ng supply ang Brunei ayon sa head of Davao City information diyan sa head ninyo diyan para magbigay ng impormasyon. Etong nagngangalang Harvey Lantikse. Yan wala daw. So ibig sabihin fake news. Ganon. Ang tanong, bakit kasi nagpapakalat kayo ng fake news para mai-abante si Sara Duterte? Kasi dyan nasisira ang mga DDS eh. Kung ako ang tanongin mo, kasi di ba, ang tanong mo kanina, maniwala ba ko dyan? Sa opinion ko lang dyan, hindi na kailangan i-research na kung totoo may Department J balik yung mga so ko kasi hindi ako kung may lalab kung siguro pakulo lang nila siguro yan kasi alam naman natin itong mahal namin na Vice President si Sara Duterte, so ganyan lang naman sa politika pakulo okay lang yan, laro-laro lang kasi yan sa politika pero yung pagtanongin mo tungkol hindi ka sa madaling salita, hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Hindi ako maniwala diyan. Maliban lang ko ang nagsabi diyan, yung ahensya talaga na Department of Energy na pinalabas yan,
na naglabas daw si Basti ng ayan, maniwala ako dyan. Pero hindi kasi hindi siya nagbalita eh. Yan, sa tanong ko lang, hindi na, para sa akin, hindi na kailangan i-research eh. Hindi naman ako tanga na DDS eh. Paniwala nyo kasi tanga lahat DDS, hindi naman ako tanga. Hindi naman nila lahat. Meron pang matitinong katulad mo, no? Oo. Siguro may mga ilan-ilan siguro dyan. Basta ako, ang pagka-DDS ko, hindi ako ganyan na pag sabihin na lang natin na mga classmate kong DDS na maglabas ng ganyan tapos paniwalaan hindi ako ganun eh. Maniwala lang ako kung ang nagbalita yung mga ahensya or yung mga PNA, yung mga ganun lang po. So, pinakita nyo sa akin, tinanong nyo pa ako kung ni-research nyo, kung ako niya sabi mo sa akin, di na kailangan ni-research yan eh. Kasi walang anong nabalita eh. Sige. Okay na. Maliwanag naman na sa akin kung ano yung gusto mong sagot. Tanong! Tanongin mo na ako. Sige. Unang tanong, pag ni Tatay Digong, para naglindo lang tas. Dahil agad-agad may siyang mga laking proyekto na natin. Boss, Medo, hindi ko na naintindihan, putol-putol. Okay. Ano ka muna, hanap ka ng signal. Yan. Sige, dito ba? Okay, sige. Yan, okay. Unang tanong ko, dito tayo sa infrastruktura. Oo. Meron na bang maipakita si Marcos gaya sa ginawa ni Duterte na yung mga malaking proyekto talaga na legit natin makikita sa ating mata, isa na yan, yung bridge doon sa Cebu, sa Cordoba, at kung iba pang mga proyekto niya. Meron na bang proyekto na ipakita si Marcos na batumbasan niya ang nagawa ni Duterte? Sige, sagutin mo. Ano ba yung nagawa ni Duterte? Halimbawa, yung Cordoba, kamo. Anong patunay na siya nag-umpisa at siya ang tumapos? Kasi kailangan... Wait lang. Kapag tinanong mo ako ng proyekto, kailangan yung sasabihin mo sa akin, para matawag niya na proyekto niya, para maliwanag, siya yung nag-umpisa at siya yung tumapos. Yung matatawag niya na proyekto niya yon. Tama, di ba? Sige. Ang tanong sa'yo, sabi mo kasi, yung nagawa ni Digong tulad sa Cordoba. Hindi ako naniniwala. Gumamit ka ng Google na masasabi mo siya yung nag-umpisa niyan. Kasi ako naniniwala na panahon pa ni Gloria yan na inumpisa niyang proyekto na yan, tinapos lang sa panahon ni Digong. Tama ba? Okay. Ngayon ang tanong, sige, yung tanong mo. Ganito kasi yan. Para sa akin, walang kwintada yan sa akin kung sino nag-umpisa o sinong nagtapos. Ang punto ko dito, na nakita natin ang mga proyekto niyan sa panahon ng administrasyon ni Digong, na which is gusto ko na matumbasan yan sa kang Marcos ngayon. Ano yung proyekto, wait lang, ano yung proyekto na sinasabi mo na dapat tumbasan ni Pangulong Bongbong Marcos? Isa-isay mo. Kahit anong proyekto. Hindi nga, anong proyekto? Paano natin tutumbasan kung hindi natin alam kung ano yung tutumbasan natin? Anong proyekto? Tatlo. Sample, infrastruktura lang. Oo nga, anong infrastruktura ang natapos ni Digong na siya nag-umpisa at tumapos? Para tapatan. Marami kong alam eh. Marami kong itatapat. Pero gusto ko muna malaman kung ano yung tatapatan. Okay. Alin, tatlo lang. Bigay ka ng tatlo. Ayun nga eh. One. Alin. Nangyari kasi ang proyekto niyan sa panahon ni Digong. Hindi issue dito kung sino nag-umpisa. Sige, hindi ganun eh. Kasi walang base ang nag-umpisa kung hindi yan natapos sa panahon ni Digong. Wala yung proyekto nilabas eh. Sige, anong natapos sa panahon ni Digong? Sige, kahit man lang tumbasan yan sa panahon ni Marcos na kahit hindi siya nag-umpisa, yung natapos lang po niya. Okay nga. Yun lang po. Ano yung natapos? Ano yung natapos? Halimbawa, alin? Isa kasi yung example, yung alin. Wala kasi. Ayusin mo. Pagbigyan natin ano kayo talaga. Kayo magdahilan. Huwag na kayo magdahilan dito. Ano umpisa. Siguro sige, okay na. Lang naman ang punto ko. Boss, gets ko na yung gusto mo. Gets ko na. Alin doon?
Oh, ngayon, alin Bakit? doon yung tatapatan natin na natapos? Wag na yung kung sino nag-umpisa. Okay, Ano okay. natapos ni Digong? Ano natapos? Isa. Isa lang. Ah. Yun lang muna. Meron bang ganyang klaseng proyekto pwedeng tumbasan ni Bongbong Marcos? Yun lang naman ang tanong ko eh. Aminin na lang natin kung meron ba o wala. Ganyan lang kasimple. Huwag mo na akong idaan pa sa iba't ibang usapan. Focus lang tayo sa isyo. Paano nga natin tatapatan yung nagawa ni Kamo ni Digong kung wala naman tayong tatapatan? Pero Ayan, inamin mo na, di ba? Ikaw talaga. sinasabi ko nga sa iyo, ano tatapatan natin sa nagawa ni Digong? Magbigay ka ng example. Anong example? Sige, bigay. Na proyektong nagawa ni Digong. Ayun nga eh. Tatapatan Ang punto lang ko sa- dito, ang punto ko, yung proyekto na natapos sa kanyang administrasyon, mayroon bang maitatapat si Bongbong Marcos? Hindi kita pahirapan dito kung sino nag-umpisa tapos tinapos. Hindi. Ang sa atin lang, yung natapos lang. Kaya nga kuyang, boss, ano ang natapos na sinasabi mong nagawa ni Digong para matapatan? Oh. Ayun nga eh. Wala kang masabi. Ayun lang eh. Yun nga ang sinasabi ko, yung infrastruktura na natapos sa panahon ni administrasyon. Alin nga doon yung paulit-ulit lang tayo. Ano nga yung infrastruktura ka mo na nagawa ni Digong na pwedeng tapatan dapat ni Pangulong Bongbong? Alin doon? Oh. Bigay ka na nga. Yun- Halimbawa, Ang sagot din pa ulit nawawala yung signal mo. sa yun ang nakita natin eh, na natapos sa panahon ni Digong. Ano nga yung natapos? Alin yung natapos nung panahon ni Digong? Alin yung natapos? Yun ang gusto Yun kong nga. malaman. Ba bridge? Bridge, aling Oh. bridge? Aling bridge? Sa Cebu. Sa Sa Cordoba. Cebu. Ano Oh. pa? Ano pa? Oh. Yun lang muna. Ay, hindi mo Oo, pa yun lang. babanggitin yung sa Isabela na natapos din ni Digong nung panahon niya? Yung bumagsak? Hindi mo ba babanggitin yun? Yung sa Isabela? Tulay Kung din yun. iring Natapos ni Digong yun eh. Sige lang, wala akong problema dyan. Ang sa akin lang na matumbasan ang proyekto yan. Yun lang naman kasi ganito kasi Boss Mike, ganito kasi with your respect ganito kasi yan eh. Kahit gaano pa kaliit ang matatapos ng bawat presidente, whether si Marcos, kung mayroong matapos, kahit sino, ang makikinabang dito tayo lang namang lahat eh. So kahit hindi na lang matumbasan, yung natapos lang. Natapos lang. Yan lang. Kahit natapos lang. Ang natapos Sige. na Pangulong Bongbong ay yung LRT extension. Alam mo yung LRT extension? LRT extension? Ito yung binilan ni Digong ng bagon na hindi pa natatapos yung release. Nakuha mo? Bumili si Digong ng mga tren na hindi pa natatapos o wala pang tulay. Parang ganito. Bumili ka na ng mga refrigerator mo, ng TV, appliances, pero wala ka pang bahay. Nakuha mo? Sige. Yun. Natapos ni Pangulong Bongbong. Yung LRT1 mula dito sa Baclaran hanggang doon sa Cavite. Tapos. Babawan lang natin para mas maintindihan ng nakakarami. Next, ano pa? Natapatan ko na. Ano pang kay Duterte? Natatapatan natin. Magpasalamat lang ako dyan na kung may nagawa man si Marcos, pero para sa akin hindi natapatan yun. Hindi Pero nga. sige lang, okay lang yan. Natapatan. Sige, dadagdagan ko pa ng isa. Yung trademark talaga. Pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos na si Digong hindi nakagawa nun. May nagawa pero hindi natapos. Butas-butas yung mga yung mga bubong, walang CR, walang inidoro, walang bintana, walang pinto. Pero si Pangulong Bongbong nagpagawa ng mga condominium para sa mga Pilipino. Siya lang nakagawa nun, hindi si Digong. Ano pa? Dam. Yung sa punto. Ito pa, meron pang isang dam. Siya rin ang nag-umpisa. Siya rin ang tumapos. Isang malaking dam dyan sa Isabela na hindi nagawa ni Digong kasi tubig man lang daw yan. Sabi ni Pangulo kasi mag-ipon ng tubig sa panahon ng tag-ulan.
Kaya kapag dating ng tag-init, merong makukuhanan. Kaya gumawa ng malaking dam. Oh, hindi nagawa ni Digong. Namigay ng mga titulo ng lupa, Luzon, Visayas, Mindanao para sa mga magsasaka. Para i-waive din yung mga utang nila. Para nang sa ganun sipaging magtanim at magsaka. Hindi nagawa ni Digong. Oh, ano pa? Oh, kaya nga isa pa lang nababanggit mo, yung tulay pa lang na tinapos ka mo na pinondohan naman yun ng panahon ni Gloria. Oh. Oh. Ano pa nagawa ni Digong? Ayun lang muna. Kasi makikita. Pero ganun pa man. Ito pa, meron pa Ganun isa. pa ba? Meron pa Sige. isa. Usapang tulay. Yung Mount Kamuning na pinagawa ni Digong na napakamahal na pinahirapan yung mga tao. Ngayon, the elevator na. Oh, ngayon. Oh, ano pa? Marami pa. Ang masasabi ko lang dyan, Ano? Magpapasalamat lang ako kay Bongbong na nagawa niya yan. Hindi naman ako na asdidi. Oh, sige. Sige, patuloy mo. Yung bagong-bago, kahapon, binuksan ni Pangulo yung eskwelahan sa Bataan. Siya nang nag-umpisa, siya rin ang tumapos. Oh, di ba? Marami. Pero kasi, kapag ka-ginugel mo, yung mga proyekto ni Digong na build, budol yun eh. Sabi, build. Pero wala namang na-build. Nauna yung laway, nauna ang propaganda, ana ba? Tapos wala namang naipakitang natapos. Naniwala yung mga tao sa salita lang, laway lang. Pero ang resulta, wala. Meron naman. Oh. Alin yung meron? Aning resulta ba? Oh. Di nakalimutan ko na lang ang iba, pero yun talaga ang tumatak sa isip ko kasi madali siyang makita yung bridge na yan. At malaking tulong kasi yan eh. Kaya doon talaga ako bumili kay Duterte. Sige. Tapos, Total naman. May isa pa Ano pa yan? Oh, sige. sa drug war. Saan? Sa drug war. Yung tungkol- Yan. Anong meron? Kasi hindi nyo masisisi kasi ang tao na nangyayari talaga sa panahon ni Duterte na itong drug war. Sa pag-oobserba ko, tumino talaga ang mga tao, naging tahimik. Ito, Ngayon, sige. Sa'yo. Sige, bibigay natin yan. Ang tanong ko sa'yo. Sige, ang sa akin lang, open lang naman ako dito eh. Oo. Ang gusto ko lang na yung panig nyo. Ito yon. Kasi experience ko, hindi nyo masisisi kasi ang tao kasi experience ko yan na sa panahon talaga ni Digong, peaceful talaga ang lugar kahit saan kami magpunta. Hindi ako naniniwala. Diyan kung peaceful, wala sanang patayan. Tama, mali? Di, ang patayan na nangyari, kahit alam ng mga tao na may nangyayari, alam kasi ng mga tao na ang tinatarget, hindi yung mga sibilyan na katulad namin. Ay, Ganun po ang mali ka dyan. Bakit pinatay yung opinion mo yan, na mali ako. Pero tatanggapin ko yung opinion mo, na mali yung pananaw mo sa akin. Pero yun talaga, yun ang opinion ko. Whether mali sa iyo o hindi. Okay, sige. ito. Kailan nangyayari na itatama ng isang mali yung isang pagkakamali? Sa inyo kasi mali sa inyong pananaw. Hindi Pero nga, ang tanong ko lang muna, ito lang muna, sagutin mo kung kailan. Based yan sa experience namin. Kailan naging tama yung mali tatabunan mo pa o didesisyonan mo pa o gagawa ka pa ng isa pang pagkakamali. Sige, simple. Delete mo para mas maliwanag. Oo. Tama ba na pumatay? Para sa akin, Boss Mike. Hindi, yung sagot. Oo, hindi. Tama ba na pumatay? Di, ipaliwanag ko muna. Sige. Kung ako lang tanungin mo sa ako lang side, kung tutuusin lang, siguro masalbahe pa ako kay Digong. Kasi kung sa ako lang, sa side ko, kahit first time pagka gumamit, agree ko sa yung ganyan. Kung punto natin dito na i-wipe out yung problema niyan. Ang problema, dami eh.
So, parang sinasabi mo, tama talaga ang pumatay. Depende sa sitwasyon kasi yung time na yun, desperado kasi tayo eh. So, kahit na mali sa pananaw nyo, parang tama na rin kasi malaki ang problema sa itong usaping ito. Maraming napurisyon ng mga tao dahil sa problema niyan, yung pagnanakaw lang. Marami ang naka-experience na pati sa sariling pamamahay. Pero pag mali. Tama ba? Pag mali. Pag tama. Tanggap ko naman yun. Pero minsan, meron talagang... Wait lang, mali talagang pumatay. Mali talaga. Hindi tama ang pumatay. Aminin muna natin na hindi tama ang pumatay. Case-to-case basis kasi yan na... paano naging case to case? Dahil addict, dapat patayin na, ganon? At that time kasi, teka muna. Kapag ka-addict, dapat patayin na, ganon. Yun yung ba yung pananaw nyo? Absolutely, Boss Mike. May punto ka dyan na sa yung pananaw yan pero nung balikan kasi natin, kung ilagay natin ang sarili sa yung taon na yan, 2015, mga 2017, marami kasi mga kabataan na ginahasa dahil sa mga problema. Kaya desperado ang mga tao, ito na, sige, ibala na natin si Digong to. Para sa akin, yung time na yan, si Duterte ang karapat-dapat na time na yun. Wait lang, di ba presidente siya? Presidente, meron siyang power. Para maging legal yung pagpatay, dapat nagpagawa siya ng batas sa Kongreso. Gumawa ang Kongreso, gumawa sila ng batas para maging legal yung pagpatay. Bakit hindi ginawa ni Duterte kung gusto pala pumatay? Ganito kasi yan, Boss Mike. Alam natin sa Pilipinas na wag na lang tayo maglukuhan dito. Mayroon talagang mga hustisya dito na gusto natin makamit. Pero grabe, ang bagal, ang daming panahon. Minsan nakakadesperado na eh. Kaya, so ibig sabihin... Teka muna. Ituloy ko muna para mailabas ko lang ang ano ko dito. Sa nakaraan kasing mga politician kasi, si Duterte lang katangi-tanging gumawa na parang ganito lang ba na kung nakikita natin sa dulo na gagawa ng batas sa patutunguhan nito, wala tayong makukuhang justisya. So ganito ang nangyari na, sige, ibala natin to si Digong. Ganun. Ganun na lang. Kasi dami na. Kahit naman, alam ko naman na mali. Alam ko. Wait lang. Alam ko naman. Sige, sabi mo kasi nga galit sa droga si Digong, di ba? Pero bakit lahat ng mga Chinese na mga drug lord, mga kaibigan niya? Wala na akong alam dyan, Boss Mike. Kasi sa sinasabi ko na kailangan ng konkretong ebidensya na yung sinasabi yan, drug lord yan o kung sino yan, walang ebidensya eh. Haka-haka. Ganun lang din yan sa mga sinasabi ng ibang kaklasmate ko ng mga DDS na bangga ka presidente pero walang ebidensya. Meron nga. Yun nga ang punto kayo. Kaya nga nakulong na siya dahil may ebidensya nandoon na sa korte. Nandoon na sila Cañas at saka yung isa pang birador niya na nagsasabi. Ilan pa lang yan? Kaya nga, ibig sabihin, merong mga nagsasabi at may mga pinakitang ebidensya para mapanagot si Digong. Ibig sabihin, tinanggap. Halimbawa, ikaw, na-demanda ka. Sa piskalya, nakita na may probable cause. Kaya, nagtuloy-tuloy sa korte. Tama ba? Tama? Okay, agree ako dyan. Ibig sabihin, baka mamaya, hindi nyo lang na uunawaan na baka itong drug war ni Digong ay ginamit niya para talaga sa kanilang sariling interes na sila talaga lang ang magpalaganap ng droga. Kasi si Michael yung drug lord. Si Peter, drug lord. Kung mapapansin mo, wala siyang naipapatay na mga drug lord, kundi mga addict lang. Kasi kung seryoso ka, unahin mo puno bago yung bunga. Tama ba? Tanungin kita dyan, Boss Bike. Sinasabi ko naman sa iyo na wala akong grado pero sana'y manawaan mo din ang part ko dito. Nainawaan kita. Ganito lang. Ipagpalagay na lang natin na drug lord kayo, di ba? Tapos gagawa ka ng drug war na ipapatay mo yung mga paano pa maibenta ang droga mo? Kung pinapatay mo yung customer na bibili sa droga mo. Kasi nga yan, propaganda. Alam mo kasi matatalino yan Kailangan merong mga, sagera,
tawag dito, may tawag dyan nakalimutan ko. Ibig sabihin, may papakita para kunyari legit ka sa ginagawa mo. Alam mo yon, para magmukhang legit na totoo, yung ginagawa mo, kailangan mong magpakita. Ginawa nila, yan, yung pagpapatay. Nakuha mo? Nawala ka. Naubos na yata yung ano mo. Yan, collateral damage. Oo. Purong, nawala ka na. Uy. Sige, balik. Ayun. Ibig ko sabihin, para maging legit, yung kanyang kunyaring gusto na kunyari kontra sa droga, gumawa ng collateral damage. Ang tanong nga, kung iisipin mo maigi, bakit kailangan mong patayin yung mga addict samantalang may mga drug lord? Di ba dapat ang unahin yung drug lord bago yung mga gumagamit? Tama? Abi mo, Boss Mike, marami namang, alam niyo balita yan na may malalaking tao na kasangkot sa mga usaping ito na nakuha di ba? Oo, nakuha na Marami. Yung nangyayari lang doon sa Mindanao na halos mga doon, takot sa kanila. Bakit ang dami pa rin droga sa Mindanao kung takot pala sa kanila? Halos ang lahat ng balita ng droga sa Mindanao. Nung isang araw lang, 7.1 million ang droga na nahuli sa Davao City. Akala ko may takot sa kanila. Bakit puro droga pa rin ang problema doon? Buti pa Sino sa ba amin. Oo. Sino ba presidente ngayon? Hindi yun ang tanong. Sino ang mayor ng Davao? Siya ang pinuno ng Davao City. Hindi kasi lahat po pwede isisi natin sa presidente. Meron tayong kapital na dapat nangangasiwa ng barangay para sa katahimikan at kapayapaan. Tama ba? Meron din tayong mayor na dapat tagapangasiwa ng lungsod, na dapat siya ang mag-manage kung mayroong mga droga, mga masamang elemento, magnanakaw, kriminal, siya dapat yun. Ang presidente, magpapa-implement lang, sasabihan lahat itong mga nasasakupan. Hindi naman po pwedeng bantayan niya yung Davao lang, di ba? So anong punto mo dito? Anong silbi anong silbi ni Baste sa Davao kung hindi niya nahuhuli ang mga yan? Kung sinasabi mo nung panahon ni Digong, mayor siya, nahuhuli lahat yan. Malinis dahil kay Mayor Duterte, Rodrigo Duterte. Yan yung inyong naratibo nung panahon ni Duterte, dito sa Davao maayos. Bakit ngayon puro droga dyan? Boss Mike. Pagkatahimik, credit kay Duterte. Pag magulo, kay Pangulong Bongbong, ganon. Di ba dapat nasisinyo yung mayor nyo dyan? Kasi ang daming droga dyan. Araw-araw, may panggagahasa na nababalita. Nabalitaan ko yung pinatay sa may hotel na magjowa. Ginahasa yung babae, pinatay yung lalaki, nilaglag sa third floor. Talaga, Boss Mike, yung nakahapon, alam na kung sa usaping politika, ito conspiracy lang yan. Kunyari, ako si presidente, ikaw si Baste. Conspiracy ko lang to. Pwede ko kita gawa ng kwento na pwedeng may mangyayari sa lugar nyo para idiin kita. Legit yan kasi, legit, may balita Nasa news yan Hindi naman yung vlogger lang yung nagbalita. Mainstream balita. media. Balita nga Balita nga Pero kung isipin natin, nangyari sa Davao. Hindi na nangyari sa iba. At alam naman natin, ang away yan sa mga Marcos o Duterte. Kayo na lang isip niyan. So may posibilidad na ginagawa ng kwento, ito si Baste Duterte. Pero conspiracy lang yan. So ang ibig ko sabihin, may posible na tama kayo, posible din na may posibilidad na ginagawa ng kwento si Baste. kahit na legit pa na binabalita yan, balita lang yan, pero walang makapagpatunay na yun ay may kasangkot dyan si Baste. Hindi. Hindi ganun Ito, babasahin ko sa iyo. Sige. Paliwanagan ka kasi diyan kayo nadadali ng mga ng mga tawag dito, ng mga Duterte. Sa totoo lang,
Diyan kayo nadadali. Oh, eto, nasa na 'yon? Oh, nawala na. Oo, wait. Hanapin ko lang ha. Eto. Sabi sa Abante News, Abante to ha. Oo. Himas rehas na ang isang high value target sa droga matapos siyang mabitag at makumpiskahan ng mabigat mahigit sa 7 milyon halaga ng umano'y shabu. Oo, na kinasang bypass operation sa barangay Poblasyon District sa Davao City noong Huwebes. Ayan, may litrato. Ayan, tingnan mo ha. Pakita ko. Ayan, may litrato. Okay. Yan. So, ibig anong sabihin, punto? hindi gawa-gawa yan. Huwag nyo sasabihin na gawa-gawa kung may nakulong, may nahuli, may naparusahan, may... Hindi mo naintindihan. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko, na pwede siya gawan ng kwento. Hindi kwento ang ibig sabihin na totoong nangyari yan, pero malay natin na may kakonsaba yan, yung mga ganun, pero hindi ibig sabihin na sinadya to ng presidente natin. Yun lang ay mga conspiracy pa lang yan. Ang punto ko dyan, Boss Mike, na may na talaga ang punto yan ay na para sa Duterte, di ba yung may sinasabi na drug or kasabwat. Ganun lang. Kaya ang isang pangyayari na nadya talaga na doon gawin sa Davao para itong mahal natin na mayor, si Basti Duterte. Boss, sige, parang sinasabi mo, gawa-gawa lang yan. Maaaring gawa-gawa lang yan, di ba? Okay may posibilidad. Kung na lang, kasi alam mo, grabe ngayon ang sa Marcos at Duterte. Posibilidad na sa magkabilang panig na to may ang tanong ko, meron lang akong huling tanong ano ba yung ginawang fake news ng kampo ni Pangulong Bongbong? Meron ka bang maalala na ginawang fake news, gano'n na lang, na para hindi natin para pagdudahan pa natin yung mga balita? Meron ka bang maalala kahit isa na ginawang fake news ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampo ni Pangulong Bongbong? Meron ba? Yung 20 pesos na bigas, para sa akin hanggang ngayon fake news pa rin yan. Hindi, nangyari kasi, yan. Wait lang. Hindi fake news yan, kasi nangyari. Maraming 20 pesos. Hindi po, Boss Mike. Ang punto ko kasi ang punto ko kasi dito, Boss Mike, di ba may sa Kadiwa. Hindi kasi ang expectation ng publiko Ang expected namin talaga yung 20 pesos, yung normal na presyo na lalabas doon sa mga komersyal na mga merkado. Yun ang hinihintay namin. Kaso parang isolated siya so parang para sa akin parang budol-budol lang to, ano ba tong Huwag niyo sa isiping budol kasi pangarap niya nga lang yun hindi naman niya pinangako sa inyo Ako nga hindi ko pangarap lang. Iba yung pangarap na halimbawa ba pag nangarap ka, sasabihin ko kailangan magkatotoo? Kapag hindi nagkatotoo, budol yan, ganon? Ano ba pangarap mo? Wait lang. Ano pangarap mo sa buhay? May tanong lang ako sa'yo. Ano pangarap mo sa buhay mo? 10 lang. Pinangarap ko yan yung pinangarap niya. Yung pangarap mo ay pinangarap niya. Yung pangarap niya, pinangarap, ang pangarap ko ganito lang. Pinangarap ko yung sinasabi niyo pinangarap niya, gawing 20 pesos ang bigas na hanggang ngayon, nangyayari nga pero isolated lang. Kita mo, pangarap, doble pangarap na yan. Ano kasi, iba yung pangarap sa panako. Karamihan, kadalasan ng pangarap natin, hindi nagkakatotoo, hindi nangyayari. Halimbawa ako, pangarap kong maging general. Gusto ko talagang maging police general. Hindi nangyari. Ibig sabihin ba, masisisi mo ba ako doon? Kaso, Boss Mike Hindi nga, masisisi mo ako dahil hindi nga nangyari yung pangarap ko. Hindi naman. Ang punto ko dito kasi... So wala karapatan tayo manisi kay Pangulo. Maliban kung pinangako niya. Hindi nga niya pinangako yan. Kaya wag nating i-blame si Pangulo. Pero kahit pa pangarap niya lang,
meron po tayong nakita ng mga bigas na 20 pesos. Totoo o hindi? Meron. Totoo, 20 pesos. pero isolated. Okay na yun. Okay na yun. Ang punto kasi dito natin, Boss Mike, yung nangarap, hindi kasi yung hampas lupa na katulad ko eh. Official yan eh. Eleksyon yan eh. Tapos sinasabi niyan. Tapos yung nalabas na niya yan, whether yung mga tao na pinangako ba yan o pangarap, lang nilabas. Ay, man nangako eh, nangarap niya eh. Buti pa, hindi na lang siya naglabas. Ibig Ginawa na sabihin, lang niya. Kasi alam natin sa politika, meron talagang basher. Yun lang naman ako kay Marcos na mas mabuti ba hindi na lang niya sabihin. wait lang. Gawin na lang. Oh. So, ibig sabihin ninyo, hindi nyo talaga naiintindihan yung mga salita na binibitawan ni Pangulo. Kaya, kasabay pa, tinutulak ng mga vlogger na maliin yung magandang mensahe, kaya kayo nalilito. Kasi yung ultimo pangarap sa pangako, hindi na ninyo makuha kung ano ibig sabihin, hindi na nagiging problema ng ilan yan. Kundi ang may problema, kayo na umasa. Kasi nga hindi nyo naintindihan eh. Umasa lang kayo. Tama, di ba? Tama. Kasi alam mo sa mga tao kasi na gaya namin, desperado kasi tayo sa isyong yan eh. So kahit kung sabihin na ni Marcos, kahit pinangako pa niya, catch talaga yan eh. Pinakaano niya na problema, isa sa pinakamabigat na problema, tapos sasabihin lang ni Marcos na hindi naman ako nangako eh. Pangaro ko lang yan. Ano ba itong klaseng discarding ang pamulitika niya? So may chance pa naman. May 2 years pa, di ba? Sana gawan lang yan ng paraan, di ba? Gagawan lang yan ng paraan. Kahit hindi lang mag-20. Hindi naman ako ganun ka-stricto na DDS eh. Wait lang, alam mo ba sa mga nangyayari ngayon na mga sakuna, gera, problema sa bansa, alam na natin na mahihirapan ng gobyerno na makapagbili tayo ng 20 pesos na bigas. Ano yan ang tawag dyan na boss, common sense. Sa buong mundo, kung may makikita kayo na bigas na 20 pesos, 1 kilo, abay, tingin ko, kailangan nyo na talaga lumipat ton. Kasi wala talaga, malabo yan na mangyari. Common sense, malabong mangyari. At ginawa naman ng paraan ng Pangulo para mapababa yung presyo ng bigas. Tama, mali? Ginawa ba ni Pangulo na mapababa yung presyo ng bigas? Noong panahon ni Digong, umabot ng 80 mahigit yan. Pero ngayon, wala nang 80. Ibig sabihin, bumaba na. Ang tanong ko, gumagawa ba ng kaparaanan si Pangulo o hindi? Babalik din yan sa iyo, Boss Mike, kasi si Dig ang pinangako na ganyan. Si Mark ang nangak sa usapin na to, at tapos, yung sinasabi mong common sense, dapat siya ang ulit yan. Kung meron pa siyang common sense, hindi na nasabi kasi naman sa politika, grabe talaga. Isa pa to. Sabi nga ni Shaya La Malhotra, ang Bukana Bridge na 1.3 kilometer legacy ni BBM yon kasi siya tumapos noon. Tama ba? Diyan sa may Davao. Tanggap ka naman yun. Si BBM ang tumapos. Tama? Okay. Tama. So, legacy ni BBM yon. Kasi yun ang ano natin kanina eh. Diba? Sabi rito lang may nag-comment. Yung Bukana Bridge na inaagaw ng mga DDS at galit na galit yung mga DDS dahil inagaw daw ni Bongbong Marcos, nakita naman natin ang tumapos si Pangulong Bongbong kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Diba? Wala man ako problema dyan eh. Oy, purong Pinoy, ang haba na pala ng oras natin ha. Sana next time ulit. Ha? Next time ulit. Oo, meron tayong kwento. Maraming salamat. Last word ko. Maraming salamat. Bye-bye. Yun dapat. Tingnan nyo, di ba? Di ba? Ang galing eh. Dapat ganun. Kayo, nangaaway kayo. Kayo mga away. Dapat umunawa kayo. Di ba? At saka, mga kababayan, masarap makipagkwentuhan ng ganun. Grabe, antindi. Our beloved Boss Mike Cervera.